oras na para sa ating usapang pangkalusugan. Ito mga kasambahay, minsan ba pakiramdam nyo may mali sa paningin nyo? Nakakita ka ba ng mga linya na umaalon, nagiging baluktot o may mga dark spots sa iyong vision? Hindi ka namamalik mata. Posibleng visual distortions na yan. Naku, parang kailangan ni Ian mapanood tayo ngayong umaga. Pero ngayong araw, alamin natin ang mga posibleng sanhi nito at paano ba natin ito maagapan para maprotektahan ang ating paningin. Kasama natin si Dr. Kevin Tan na isang ophthalmologist. Good morning, Doc Kevin! Welcome back. Doc, please greet our viewers po. Okay. Magandang umaga po sa ating mga taga-panood at sumusumaybay sa ating palatutunan sa Good Morning Kuya. So ako ay nagagalak na maimbitahan muli at makapag-share ng konting mga kaalaman tungkol sa mata. Namiss namin Opo. po. Ganon din ako. Na-miss ko Oo nga tayo. kasi ito, bagong topic to, Doc, visual distortions. Kasi parang lagi naman tayo nagdi-discuss ng iba't ibang mga conditions sa mata. Pero ito, parang malawak yung visual distortions. Pwede nyo po bang mas ipaintindi sa amin? Ano yung iba't ibang types ng visual distortions? So, pag visual distortions ang pinag-uusapan, in medical terms, tawag namin dyan, metamorphopsia. Metamorphopsia. So, parang ang paningin ng tao dito ay medyo kakaiba, no? Pwedeng blurry, pwedeng may mga linyang baliko, no? Gaya nga ng sabi natin. Tapos pwede may mga blankong spots sa paningin, no? Parang biglang may black na dot sa gitna. Tapos biglang merong may kulang, no? So malaking talaga problema kapag may visual distortion kasi distorted ang paningin. So hindi talaga normal. Kumbaga, it's not as simple as yung tinatawag na error of refraction, which is yung may grado lang ng mata. Ito ay mas malalang problema. No? Pag sinasabi mong metamorphopsia, there is something na mas malalim kumpara sa problema sa grado. Pero Doc, ano po bang nagkukos nito? Kasi yung sabi nyo nga, error of refraction sa iba. Pero bakit nagkakaroon ng distortion yung mata? Okay, so pag distortion na ang pinag-uusapan, deeper na to sa loob ng mata, yung sa retina na tinatawag. So ang retina, ito yung pinaka-film ng mata, ito yung pinaka-malalim na parte ng ating mata. So dito na nagkakaroon ng problema. Either may mga swelling, pamamaga, may tubig, may fluid accumulation sa loob, or yung mga tinatawag na yung mga health conditions na comorbids, yung mga hypertensive, diabetic. No, dito na pumapasok yun. Even yung mga migraine na tinatawag can cause metamorphopsia. Dok, nabanggit niyo po yung ibang comorbidity na related po dito sa metamorphopsia. Ibig sabihin po ba kapag ang isang tao ay merong diabetes o kaya merong hypertension, mataas po yung possibility na magkakaroon po sila ng ganitong condition or may ilang tao lang po na nagkakaroon? Usually, example, diabetes, di ba? Marami po kasi may diabetes, no, ng mga Pilipino. So, sarap kasi yung kumain, eh. Opo. Ang problema kasi, kailangan natin maintindihan, usually mga nadadiagnose na diabetes, sa umpisa wala silang nararamdaman, eh. Pakiramdam nila, okay yung mata ko, malusog, so wala akong problema. Pero pag nagtagal na, nagkaroon na ng mga komplikasyon, kumbaga, out of control, say 3-5 years na silang diabetic, hindi nila nagagamot. Yung iba nagtitake ng gamot, hindi naman na susustain. So, anong nangyari po is, itong dugo sa loob ng mata nila pwede pong magkaroon. So, in as simple as bleeding, yung diabetic retinopathy, pwede magkaroon ng bleeding leak sa loob ng ugat ng mata. Accumulation ng fluid, ng dugo, dumami, yun. Pwedeng makikita nila yung parang spot ng blood sa paningin nila. So, ito yung tinatawag na yan, distortions na pag sine-check nila, parang, Dok, bakit yung sa picture na yan, nakikita mo, parang may itim na, kung tumitingin ako sa langit, may black spots, no? Yan, yung black spots na yan sa picture na nakikita nyo, dugo na po yan. So, even worse, sometimes, pag gising po nila, itim na po lahat kasi talagang full blown na nagdugo. So, Pero Dok, iba yun dun sa floaters na sinasabi mo sa amin dati. Kasi baka mamaya matakot yung mga kasambahay na, ay, may nakikita ko mga lumilipad na itim. Yes, maganda. Actually, magandang magandang comparison. No? Floaters,
Ang floaters, kadalasan kasi moves with eye movement eh. Sabihin ko, tumitingin ka sa taas, sumusunod siya eh. At saka parang linya-linya lang siya. Pero may mga cases, early na diabetic retinopathy, early leakages, ganun din ang presentation. Yung black na kala mong normal floater is dugo na pala. Ay, okay. Sumusunod din siya doon. Oo, mas hindi. Mas hindi siya mobile, pero pwede rin. Kasi lalo pag early on. Kaya mahirap talagang ma-distinguish. So, ang akin, importante talaga kapag may mga sudden na ganito, sudden na visual na hindi normal sa atin, ipatingin natin kasi this could be floater, as simple as floater and as worse as your diabetic retinopathy. Pero Dok, anong difference naman nung nakikita kapag kunyari may astigmatism? Kasi ako may astigmatism. Tapos nagkakaproblema nga kunyari sa mga lines nga, na mga straight lines. Parang hindi nga siya straight minsan yung paningin. So paano pa nadidistinguish yung merong metamorphopsia sa merong common astigmatism? Okay. Pag common astigmatism, more on glare, no? Hindi sensitive sa light. Tapos yung hilo, madalas din po yan. No? So yung nakikita mo, Joshua, na hindi ka pantay yung mga linya is usually yung correction. Kaya nakasalimin ka ngayon, tapos 2 years na hindi ka nakapagpasukat, pwedeng iba na eh. Yung gamit mong salamin, mahina na compared sa tinaas ng astigmatism mo. So bakit nagkakaroon tayo ng astigmatism? Actually, very common yan, di ba? Astigmatism is brought about yung mga gadget natin. Overuse ng gadgets, no? Uncorrected na may grado ka na pala, pero parang minsan yung iba, matigas ang ulo, ayaw may salamin eh. And, Dok, dati, madalas yan eh. Yung, Dok, dati may salamin ako, pero ngayon, wala na. Wala na kasi ayaw na nila magsuot. Hindi na ginagamit. Kasi hindi sila sanay, hindi sila komportable. So, ang akin naman, a properly fit glasses, dapat relax yung mata, gives you better vision, okay ka. So, kung feeling mo, dating sa salamin lang ngayon, sinuot mo yung salamin mo, hindi na okay, it's because for the longest time, baka hindi mo ginagamit yung salamin. Nag-iba na yung grado mo. Dapat consistent. Pero paano naman po ba i-treat or i-manage yung gantong visual distortion? May salamin po ba na nakakapag-correct ng mga distortion na ganito? Okay. So, number 1 is we have to correct, syempre, yung cause. No? So, distortion can be, yun nga, as simple as your cataract, your glaucoma. Glaucoma, you see tunnel vision. Dumidilim ka sa gilid, black yung gilid mo, hindi sa gitna, pero yung gitna mo malinaw. Ganun si glaucoma. Tapos yung mga macular holes, macular pucker, macular, yung sabihin, it's a part of the retina yan eh. So yan na yung may mga black dot sa gitna. Yung mga talagang disabling kasi talaga nasa center ng vision mo. Tapos yung mga migraine, no? Migraine also can cause yung mga zigzag lines, may aura eh. Minsan biglang, before mag-attack yung migraine headache, yung makikita ka mga line, yung mga ilaw parang nagzizigzag na tapos sasakit yung ulo mo. No, it also causes yung distortions na tinatawag. No? Tapos yung mga, ano pa ba, marami pa tayo dyan, yung mga retinal detachment, no? Yung pagkapunit ng retina. Also, it's a very known cause of visual distortion. So, basta pag sudden, alam mo na, biglaan, talaga, Pagpa-check na. kailangan i-check eh. Kasi mahirap i-rule out kung which is which, no? Ano yung cause. So, ang treatment kasi ng distortion is treat the cause. Alamin ko ano yung pinagmulan kasi iba-iba yung management. Yun lang. Ang dami din pwedeng iba't ibang commodities na pwedeng mag-contribute na magkaroon ng... Kaya kailangan ma-pinpoint kung ano ba talaga yung cause na yun. Tama. Pero ano po ba yung mga test naman na pwedeng i-expect ng mga kasambahay natin para ma-screen sila for visual distortion? Yes, magandang tanong yan. Kasi number 1 sa amin sa clinic, besides yung mga slit lamp exam, ganun, a good test is yung tawag na Amsler grid, no? Amsler grid. Actually, may picture tayo dyan kanina, yung parang lines, para siyang criss-cross lines, no? Okay. So sa clinic, yung ginagawa namin, check namin sila, parang arm's length, one eye at a time. Ayan. Tapos titingin lang sila, pwede niyong gawin yan, no? Kumbaga, test one eye at a time. Kinabahan ako bigla, baka mamaya Tingnan niyo yung center dot, yung tuldok sa gitna, no? So, tingnan niyo kung observing the center dot, kung yung mga lines sa paligid niya, tuwid ba o baliko? O may nakikita kayong spots? Siyempre, pag malabo yung mata niyo, malabo yan. Pero dapat corrected, no? So, kung may salamin po kayo,
sa bahay. Parang yung- Pag tuwid naman yung mga linya, walang baliko, it's normal. Tuwid ba? Actually, mas maganda yan pag arm's length. Malayo pala. Huwag kaya kang kabahan muna. Kinakabahan ako Si Ian, parang masarap tawagin eh. Kaya kasi Ian, para malaman. Kaso nagbo-boxing si Ian eh. O para po sa mga katulad ni Ian naman, Doc, sa mga siguro involved sa mga contact sports or sa mga ibang mga kasambahay natin, ano po ba yung mga ilang health reminders po para sa kanila? Okay, so sa mga ating mga very active na kasambahay, mga gustong mag-sports pero syempre sila ay worried sa mga ganitong condition. No? Number one is, maganda is to get a good eye check-up first. No? Kasi doon mo malalaman kamusta yung health ng mata mo, yung linaw ng paningin mo, especially when doing sports. Yung iba, they tend to wear contact lens, diba? Contact lens kapag sila ay nagsusports. Iba nagagaggles. So maganda pong malinaw ang paningin bago mag-engage into any sports. Kasi syempre, sports entails yung precision din, yung accuracy. So maganda po na sa optimal health ng inyong mata. Especially those na may mga matataas ang grado. Kasi we discourage yung mga very physical na contact sports kasi po pwede magkaroon ng mga pag-alog sa mata, yung mga detachment. So these are the things na kailangan natin ibigay advice sa patient bago po sila mag-start doing sports. Naku, ayan, Dok, sa mga kasangbahay po natin na feeling nila may ganito silang kondisyon. Connect na eh. Paano po ba nila kayo makukontak at saan po nila kayo pwedeng Yung- puntahan? Yes. So, may clinic po ako sa Chinese General Hospital and Medical Center Mondays, Wednesdays, and Fridays po, 2 p.m. to 5 p.m. Tapos sa SM Manila, Novagen Eye Center, every Thursdays po, 9 a.m. to 5 p.m. Also at Zeiss Vision Center sa Green Hills Mall, every Fridays 12 noon to 2 p.m. And sa George Optical sa Binondo Branch, every Saturdays po ng 10 a.m. to 12 noon. Bisita na kayo kay Doc Kevin. Again, maraming salamat. Doc, sige po, Doc. Sorry, may add din pula ako. Sa mga gusto kasi usually mahirap to remember yung mga schedule, no? So meron din po tayong Sirius MD na app, no? So pwede po kayo doon book ng appointment, no? You can see all my clinic schedules. Tapos pwede rin po tayo mag-virtual consult kung talagang malayo po kayo. So I can give you advice, no? So anytime po, pag may mga questions po kayo, magtanong lang po and sasagutin ko naman po in as much yung mga katanungan niyo. Sears MD. So, ano Sears po MD. yan website po? Sa Google, you can search my name po, tapos yung makikita niyo Sirius MD, and you can book the appointment. Alam ko may Gabriel application din Ah, na app siya. pwede nilang i-download. Yes. Naku, yan mga kasangbahay, punta na kayo or mag-consult na kayo kay Doc Kevin. Magaling yan si Doc. And thank you so much po, Dr. Kevin Tan. you. Sobrang informative po at helpful po ng mga na-share nyo sa amin today. Kaya mga kasangbahay, tandaan natin ang mga tips ni Doc Kevin kung paano alagaan ang ating mata. Kasi dapat healthy tayo. That's right! Alright, Doc Kevin, may pahabol kaming tanong nga pala. Yes. Bukod Yes. sa mata-mata, syempre kailangan busog din tayo. Hindi takaw mata lang. Tama. Pero Doc, meron ka bang ulam? Kung may ulam na kapag in-offer sa inyo, hindi nyo kayang tanggihan. Ano Kahit yun, busog Doc? na busog ka na, Oo Doc, nga. kakainin mo pa. Ano yung ulam na